Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang controversial na minority report na talaga namang gumimbal sa Senado ng Pilipinas. Bakit nga ba ito tinawag na basura at sinabing isang procedural fraud? Ating alamin. Simulan natin sa isang napakabigat na reaksyon. Mula mismo yan sa chairman ng komite na siyang sentro ng investigasyon. Ang hatol niya, itong report na to dapat daw mapunta sa basurahan. Grabe! So, heto na yung aabangan natin. Sa isang banda, may isang report na puno ng mabibigat na akusasyon. Sa kabilang banda, yung mismong Senado sinasabing wala itong bisa. Ano ba talaga ang nangyayari dito? So paano ba nagsimula ang lahat ng to? Well, may isang press conference. Dito inilabas ni na Senador Amy Marcos at Rodante Marcoleta yung ulat at dito na rin nag-umpisa yung gulo dahil mabilis itong sinalag ng liderato ng Senado. At hindi lang basura ang tawag ha, ayon mismo kay dating Senate President Soto, para lang daw itong isang pirasong papel. In short, walang bigat, walang official standing. Okay, so dito na tayo papasok sa unang malaking argumento laban sa report. At ang interesting dito, hindi yung laman ang unang tinira, kundi yung mismong proseso. Tinawag itong isang procedural fraud. Kasi may rules ang Senado, di ba? At ayon sa rules, para magkaroon ng minority report, dapat may sinasalungatan kang opisyal na majority report na nauna ng inilabas. Yon ang tamang proseso. So, may tamang sequence yan. Parang sa exam lang, hindi ka pwedeng magpasa ng sagot kung wala pang tanong. Dito naglabas sila ng dissenting report pero wala pa namang official report na sasalungatin. Medyo baliktad, di ba? Okay, so bukod sa issue sa proseso, pag-usapan natin yung substance. Kumusta naman yung ebidensya? Dito raw lalong naging manipis ang kaso. Ang pinakamalaking pasabog ng report, galing sa isang star witness. Imagine, 46 na maleta raw ng pera ang idineliver niya. Napakabigat na aligasyon. Pero yung pasabog na yon, parang naging pumuputok na lobo. Sunod-sunod daw ang naging problema. Una-una, peke raw yung notaryo. Pangalawa yung witness, biglang wala. At pangatlo, mali pa yung address na tinuro. So paano mo paniniwalaan yun? Okay, move on tayo sa pangalawang witness. Isang contractor naman daw ito na nag-ugnay sa dating speaker sa isang property transaction. Pero heto ang matindi, yung mismong witness, nung nanumpa na, sinabi niyang, kailanman ay hindi ako tumuntok sa lugar na yon. So paano niya nasabing may nakita siya doon kung hindi pala siya nakapunta doon? Malaking butas yon. At dahil sa mga butas na yan, dito na raw lumabas yung sinasabing pinaka-problematiko na parte ng report, ang paggamit ng double standards. Tingnan niyo to. Ayon sa analysis, parehong-pareho yung klase ng ebidensya. Hearsay o sabi-sabi lang. Pero yung hearsay laban sa isang tao, ginamit para idiin siya. Tapos yung hearsay na pabor naman sa iba, ginamit para iabsuelto sila. Parang namimili lang daw kung kanino maniniwala. So kung questionable ang proseso at questionable ang ebidensya, ang tanong na lang, ay bakit? Ano ang motibo sa likod nito? Dito na pumapasok yung anggulong politikal. Ayon sa source, simple lang daw yung clue. Tingnan kung sino ang mga pumirma. Lahat sila ay kinikilalang bahagi ng isang specific political bloc. At ang strategy raw dito ay tinatawag na demolition by association. Hindi lang yung isang tao ang target. Ang tunay na target daw ay sirain yung buong administrasyon na kinabibilangan niya sa pamamagitan ng pag-atake sa isa sa mga key figures nito. At ang huling punto ng analysis, at ito na siguro yung pinakamabigat, ay hindi na lang ito tungkol sa politika. Nakataya na raw dito ang integridad at kredibilidad ng mismong Senado bilang isang institusyon. Kasi para masabing may tunay na pananagutan, kailangan mo nitong lahat. Totoong dokumento, kredibleng testigo, tamang proseso at patas na standard. Ang argumento ay lahat yan, bagsak daw yung minority report. At ito na yung bottom line. So 103 na pahina, alam niyo kung ilang dokumento o credible na ebidensya na may personal na kaalaman ng naipresenta raw? Zero. Wala. A big, fat zero. At ang quote na ito, parang tinumbok niya yung buong issue. Ebidensya, hindi ingay. Ang nangyari raw kasi, puro ingay, pero kulang na kulang sa tunay na ebidensya. Kaya sa huli, babalik tayo sa pinakaunang tanong. Bakit ka gagawa ng isang minority report kung wala pa namang majority report na sasalungatin? At dito, tayo na ang mag-iisip kung ang sagot ba ay nasa procedure o nasa politika.